Bukod sa rehabilitasyon ng EDSA Busway, dalawa pang bagong istasyon ang itatayo ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sakay ng EDSA Bus Carousel, tinunguni ni Transportation Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman ang North EDSA Station ng EDSA Busway. Ang maaliwalas, may maayos na pasilidad at kompleto sa signage na estasyon. Gustong gayahin sa lahat ng estasyon ng EDSA Busway. Gaya sa Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe, nakabilang sa Phase 1 ng rehabilitation. Ayon sa DOTR, 250,000 na mga commuter ang nakikinabang sa EDSA Busway araw-araw. Tama na yung pagiging car-centric natin sa pag-iisip sa transport infrastructure. Kailangan maging commuter-centric naman tayo. Yung access ng PWDs po at saka ng mga kababaihan, bata po at saka yung mga buntis, senior citizens. Although yung iba pong stasyon, merong elevator at escalator, yung iba po kasi maliit. Manipis. So tingnan po natin kung anong magandang pinapaubaya ko po sa mga eksperto kung ano po ang magandang solusyon. Ang rehabilitasyon ng EDSA Busway sasabayan ng pagtatayo ng dalawang bagong istasyon sa Cubao sa Quezon City at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa Parañaque. Target na matapos ng DOTR ang proyekto sa susunod na taon. Kasama na rin sa proyekto ang papalitang overpass na tinaguriang Mount Kamuning. Kaya nga pinili natin yun as 2 new stations kasi nga madaming sumasakay. Aabot sa kalahating bilyong piso ang rehabilitasyon na ginawa sa kabila ng 100 billion pesos na budget cut ng DOTR, bagay na ayon sa DOTR at DBM ay nakakadelay sa malalaking proyektong pang-infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Bahagi ng pondo ng mga proyektong ito inutang sa ibang bansa. Paliwanag ni Pangandaman, ang tinanggal na 100 billion pesos sa DOTR para sa taong 2025 ay inilipat ng Kongreso sa ibang proyekto. Nakapool yung lahat ng binawas and then ilalagay nila sa mga programs and departments na priority nila during that time. Ang pera sa EDSA Bus Rehabilitation kinuha sa continuing appropriation o perang hindi nagastos ng isang taon. 200 billion pesos ang proposed budget ng DOTR para sa susunod na taon. Kaya umaasa ang DOTR at DBM na hindi masyadong matatapyasan ang budget. Bukod kasi sa EDSA Busway Rehabilitation, pinapaganda na rin ang ilang active transport infrastructure tulad ng elevated bike lanes at paradahan ng mga pampublikong sasakyan sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.